Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan na lahat ng kaluluwa. Ganon din po sa mga intensyon na lahat ng kasapi ng Veritas Kapanalig Community. Ang misa po natin ngayon ay hatid sa atin nila Brother Mon and Sister Renela Alba and family. Ngayon po ay Huwebes na ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at paggunita kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SVD at ang ating mga lektor na sina Sister Ranela at Sister Franz. Magsitayo na pong lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at panahon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayon lahat. At sumayin rin. Gaya po nabanggit ni Brother Homer, ngayon po ay kapistahan po ni San Pedro Bautista at kasama niya sina Pablo Miki. Ngayon po ang ating ebanghelyo patungkol po dun sa sinugin na Jesus yung kanyang malagad at pinagbili na sila, huwag sila magdadala iba man lukbutan. At na kaya gusto ipahiwatig ng Panginoon kapag sasabihin sa kanyang malagad, huwag kang magdadala anuman lukbutan, any extra tunic. Basta pupunta kayo doon, bigyan nyo yung kapayapaan ng Diyos, bigyan nyo yung kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Ano kaya ibig sabihin sa buhay natin at lalo tigit sa buhay ni San Pedro Bautista na bilang mga martir ng ating inang simbahan? Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog sa Panginoon. Tayo hingi ng kanyang awa at ang kanyang kapatawaran para sa ating mapagkakasal. Isinasabi ko, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawatan ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin. Mapangatawan-nawa naming hanggang kamatayan ang panampalatayang aming pinangahawakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari.
7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin, magpakailan, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitay na pong lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayo magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong dukbutan o bihisan, ay huwag kayo magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsiya nila talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at tinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang ating salmong tugunan sa araw pong ito ay Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Ulitin pa natin makapanalig. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Isipin mo yung mga katagan, Diyos na makapangyarihan. Yung keywords dito ay Diyos makapangyarihan. Isipin, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa madaling salita, sa araw pong ito, ang pinaka binibigyan diin ay yung kapangyarihan ng Diyos. Binibigyan diin yung kapangyarihan ng Diyos. Okay. Kung wawarin po natin ang ating ebanghelyo, sinugo ni Jesus yung kanyang maalagad, dala-dalawa. Okay? Sinugo niya. At sa kanyang pagsusugo, 2 balangkas ang kanyang inihabilin sa kanyang mga alagad. 2. O 2 yung kanyang inihabilin. Una,
binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu. So may binigay sa kanila. Tandaan nyo, tira yung pagkakareglo natin ebanghelyo. Pagkasabi, sinugo na sa 12 na dala-dalawa. At binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu. May binigay muna. Okay? Pangalawang bilin niya, sa inyong paglakbay, huwag kayong magdala ng anuman. Sa madaling salita, huwag sila magdadala ng anuman na extra. At ano yung mga anuman na huwag nilang dadalhin? Very specific at ebanghelyo. Talagang nakatuon talaga. Sabi niya, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Okay? Siguro dahil nga yung mga dadaan na masukal, siguro, or siguro, kailangan nila ng kaunting panimbang sa kanila pagka sila'y maglalakbay. Okay. Pero ito matindi. Huwag kayo magdadala ni pagkain, balutan, salapi sa inyong hulukbutan, o bihisan. Huwag kayo magdala. Pag sinabi yung ganun, anong panghahawakan mo? Maglalakbay ka na malayo, di mo alam kung saan ka pupunta, kung sino dadat na ng 12, bahala na sila. Pero kung wala magdadala ng salapi, bawal magdala ng, hindi naman bawal, pero binili lang, huwag magdadala ng salapi, anuman lukbutan, bihisan. Ibig sabihin, kung ano lang yung suot nila. At kung napapanahon ngayon yung bili na yan, huwag ka rin magdadala ng cellphone. Magdala ka, huwag ka magdala ng load. Sa dalawang binili ng Panginoon na yun, binigyan sila ng kapangyarihan, magpalayas ng masamang espiritu. At binili ng, huwag magdadala. Isa lang ang tumbok niyan, isa lang. Magtiwala ka sa Diyos. Yun lang yun. Magtiwala ka sa Diyos. At sino yung Diyos na yan? Diyos na makapangyarihan. Sa madalang salita, ang binibigyan pansin sa araw na ito, yung kapangyarihan ng Diyos. At kung yung man ang binigay na panimula, ang sinasabi, kung ang Diyos man yung makapangyarihan, anong gagawin natin? Magtiwala tayo. Bakit nga? Kasi ang Diyos yung makapangyarihan. Isipin mo, hindi madali ang maglakbay ng walang pera. Hindi madali. Sabi nga pagka ikaw magbiyahe, sabi nila, pag kayo nawawala, o pag kayo naliligaw, dalawa lang yan. Marunong ka magtanong, at may pera ka. Pag nawawala ka, halimbawa, marunong ka magtanong, at may pera ka. Kung wala kang pera, marunong ka magtanong, pero wala kang pera, saan ka dadalhin ang tanong mo? Wala. Lalo pa pag napagtanungan mo, Kuya, saan po ba yung yung bahay ni Juan? Ay tuturo sa iyo, yung nakanguso. Doon, nakanguso. All in the Philippines, nakanguso. Tinuturo, panguso. O sabihin sa iyo, malapit lang yung bahay ni Juan. Malapit lang, isang sigarilyo lang yan. Sigarilyo, hindi sinisindihan. Layo nga. Sabi, ang layo na pa nito. Kasi sindihan mo na para maubos. Pero kung isipin mo, hindi madali. Hindi madali ang hindi magdalang ganong anuman. At para maging madali yan, tiwala sa Diyos. Hindi rin madaling basta magtiwala lang. Kailangan alam mo na nagpapakilala sa iyo yung pagkakatiwalaan mo. Ulitin ko, una hinihingi ng Panginoon magtiwala. Pero sa bandang dulo, hindi madali ang magtiwala kung di mo kilala ang pagkakatiwalaan. Halimbawa, nung araw may nanliligaw sa iyo kapanalig. At yung pangalan na nanliligaw sa iyo si Himulmol.
Okay? Sabi sa'yo ni Himulmol, tukneneng. Nakakaisang beses pa siyang lumigaw sa'yo, kasabihin sa'yo, pwede ba kita i-date? Noong araw, hindi ka basta sasama ng, hindi mo kilala yung tao eh. At teka muna, pakilala ka muna, pakita ka muna ng gilas. At saka ka lang pwede magtiwala sumama sa kanya. Sa bagay ngayon, di na uso yan eh. Hindi pa nga kilala, sumasama na eh. FB lang, tapos ang story, FB lang. Facebook lang, tapos na. Sumasama na, hindi pa sila nagmi-meet. Doon pa lang sila magmi-meet. Sa Facebook pa lang. Pero, kadalasan kapag ganon, nagtiwala ka kagad, sa hindi mo talaga kakilala, ay naku, tigok ka. Anong wisyo? Anong magandang pag-iisip? Ay talaga bago magtiwala, kailangan magpakilala muna yung pagkakatiwalaan. Sa ating unang pagbasa, si David ay mamamatay na. At alam natin istorya ng Haring David, magmula pa itong mga napili siya, na siya hinirang ng Panginoon, labang kay Goliath, hanggang sa siya ay nagkasala kay Bathsheba, hanggang sa siya humingi ng tawad, ang Diyos nagpatawad sa kanya. Ang Diyos din ay parang hindi rin ginawa yung punishment na ginawa kay Haring David na siyang binasa natin kumakailan lang. Pero makikita mo ang Diyos na nakasubaybay kay Haring David. Ibig sabihin, kung si Haring David na nagkasala, napatawad, nagtiwala sa Diyos ng buong puso, buong pag-isip, buong kanyang pag-ibig, lahat ay pinagkatiwala sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos nagpakita sa kanya ng gilas. Nagpakita sa kanya na kapangyarihan ang Diyos. Kaya pala, kung titignan mo, bakit ang ating ebanghelyo ay patungkol sa pagsusugo ng dalawa? Ano meron sa ebanghelyo na parehong-pareho ng ating salmo responsorio? Isa lang yan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Nagpapakilala siya. Kamukha ng pagpapakilala ng Diyos kay Haring David bilang makapangyarihang Diyos. Nagpakilala. Therefore, yung ating ebanghelyo ay patungkol sa pagsugo. At anong meron sa pagsugo? Pagtitiwala sa Diyos. At ang meron sa Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Kung babalang kasi pa natin ating ebanghelyo, lalong tumitingkad ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan mo. Magsuot kayo ng panyapak. Sinabi sa kanila, sa limang tahanan ninyong tutuluyan manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyong ng bayang iyon. Ibig sabihin, kapag magtiwala ka sa Diyos, ang Diyos ang magpupuno ng pangangailangan mo. So, sa batang salita, pinili na sila, huwag kang magdadala ng ganito, huwag kang magdadala ng salapi. Ang hiningin niya, magtiwala ka sa akin, akong bahala sa iyo. Pero pagdating sa bayan, pupuntahan nila, ang Diyos ang aantig ng kalooban ng mga taong tatanggap sa kanila na siya magbibigay ng pangangailangan nila. Ulitin ko, ang Diyos ang mag-aantig ng kalooban ng mga tao na siyang tutulong sa iyo. May tuturin. Tuturin. Marami akong karanasan na minsan talaga'y magaling talaga si Lord eh. There was a time, meron appointment. Meron isang tao nakiusap sa akin, kausapin ko raw siya. Sabi ko, ate, malate na ako. Sige na, Father, kaunti lang, mag-ahingi lang ako advice. Pinakinggan ko yung kanyang problema. Pinayuhan ko. Alam ko, late na ako. Ang biyahe ko dapat 45 minutes. Palis pa lang ako sa Christ the King. Papakinggan ko, magkikwento pa sa akin. Maniwala ka sa hindi. Pinakinggan ko. 50 minutes, 20 minutes, tsaga-tsaga akong nakinig sa kanya. Pinayuhan ko, 5 minutes, naku, kulang na oras ko. Last binasbasan ko siya. Nagpasalamat yung kausap ko, naliwanagan siya, sakay na ako sa kotse. Habang ko nasa kotse, Lord
Lahat ng traffic light ko dapat green. Dapat lahat ng traffic light ko green dapat. Go ng go. Meron lang ako 20 minutes para rito, Lord. Bahala ka, malilate ako. Basta ginawan ko, Lord, ang nakabutihan yung anak mo. O dito na nga. Aba, maniwala ka sa hindi. Sa ilang stoplight yun? Siguro mga 6 na stoplight. Maniwala ka. Lahat nga green. Tumuntungo sa aking appointment exactly 45 minutes after I left. Yung dapat kong biyahe. Eksakto ako na doon sa aking appointment. Lahat nga green. Sa loob-loob ko, kung yung Diyos, pinoprovide niya yung mga green lights na yon, hamas mo yung kalooban ng taong tutulong sa'yo na antigin ng Diyos. Talagang Diyos makapangyarihan. Lalo tigit sa bandang dulo natin ebanghelyo, yung kapangyarihan ng Diyos na binigay sa kanila, abay, nagagamit nila. Nagpalayas nga sila ng demonyo at nagpagaling na marami may sakit. Saan ka pa? Yung kapangyarihan ng Diyos ay nagiging extension kanya. Ibig sabihin, ang Diyos gumagalaw din sa mga taong sinusugo niya. Lalong matingkad ang kapangyarihan ng Diyos kasi nadodoble yung kanyang kapangyarihang ibinababa sa mga tao. Na kayang gawin ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi lang basta mga tao ang pwedeng gumawa ng kapangyarihan ng Diyos. Sino ang pwedeng gumawa ng kapangyarihan ng Diyos? Sino? Yun lamang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Gustong-gusto ko yung sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 13. Kaya kong gawin lahat. I am able to do everything through Jesus who empowers me, who is my strength. Kaya kong gawin lahat. Kaya mga kapanalig, kung may mga problema kang dinadala sa oras na ito, isipin mo, kaya mong gawin lahat yan dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mong malagpasan lahat ng problema mo dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mong malagpasan ang lahat ng bigat ng loob mo dahil sa mga anak mo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya mong lagpasan at mabigyan ng kalutasan ang bawat problema mo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Gagamit ang Diyos na ibang tao para maantig ang kalooban nila dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kamukha ng ating 12 apostoles, sinugot dala-dalawa. At ang Diyos ay nagtrabaho sa pamagitan nila. Pinaabot ng 12 na nagtiwala sa Kanya ng lubos yung kapangyarihan ng Diyos sa mga taong tatanggap sa kanila. Kung tinanggap natin ang mga sugo ng Diyos, sila ang nabibiyaan. Subalit, kung hindi mo tinanggap, kamukha natin ebanghelyo, pag hindi ka tinanggap, ipagpag mo ang iyong panyapak. Ibig sabihin, pruweba sa mga taong nandun sa bahay na yon na dumating ka rito. Kaya lahat ng, actually yung paa, yung panyapak, pinakamababa sa ating pangangatawan, no? At yung alikabok no, ng pinakamarumi, kung tutusin, ipapagpag mo. Bakit ka mo? As a sign na yumapak ka sa lugar na ito. Hindi ka lang tinanggap nila. Bakit? Marahil, hindi sila nagtiwala sa Diyos na makapangyarihan. Kaya palang pangalawang yugto o pangalawang bahagi ng ating Salmo Responsorio. Tingnan nyo, Panginoon ka ng tanan. Yung mga naniniwala sa Diyos na makapangyarihan, gagawin siyang Panginoon ng buhay nila. At ang Diyos, ipaparamdam niya ang kanyang kapangyarihan sa mga tao magiging kasangkapan niya na isusugo niya dala-dalawa. At yung makasangkapan niya yun ay walang iba kundi ang pagtitiwala sa Diyos ang pinangahawakan nila bilang kapangyarihan nila sa mga taong dadatnan nila. At yung dadatnan nila, sabi nila, oo nga, ang Diyos na makapangyarihan. Panginoon nating lahat. Panginoon ng tanan.
sa mga taong may tiwala sa Diyos. Inayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya ng ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangan lakas upang maisagawa ito. Sa bawat kahilingan at sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang naglalakbay na simbahan naway higit na humikayak ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa naway biyayaan ng Diyos ng yamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa at pag-ibig at pag-unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan sa mga araw na ito, si Cora Gregorio na pinsan ko, Long Reyes, Julie Tolentino, Babes De Hasco, Lenny Tulio, at Neto Simborios. Para sa mga kapanalig natin na nandito ngayon, lahat ng kahilingan nyo mga kapanalig, 10 na mga kapanalig na kutungan sa Radio Veritas, kasama ng families of Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Oro, Mendoza, Antiquin, Pagdanganan, Winnie, Early Nonet, Lindsay Huco, Tony, Heidi, Chit, Esther, Mines, Sonia, Wilma, Terry, Tess, Franz, Mayet, Homer, Marivic, Emily and Joven, MJ, Melvin and Agnes, Peaches and Apple and Long, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dali Alano, Tom De La Peña, Edlo, Dante Javier, Tams, Christy and Cheska Reyes, Chato, Toto and Audrey, Romel and Annabel Pangilinan, Nars and Cynthia, Father Troy, OFM, Nene Suaco and friends, Alan and Rochelle. Sa mga may sakit, sina Elizabeth Ortega, Ben Rosing David, Bibsi and Apple, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Lete and June Hongko, Arvin Bartolome, George Lim, Cesar Ramira Uy OSB, Lorraine Uy, Auring Parto, Tony Malabanan, Tams Reyes, Julie Tolentino, Pros Santos, Nene Suaco, Ezra Oro, and Tess Rubante. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kung lahat ng aming kahilingan binanggit ngayon at 10 na man din binanggit, ay aming pinararating sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang ito paghahain natin ng kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas na pag-ibig mo
na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Pablo, Nicky at San Pedro Bautista at mga kasama. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa ngayong aming kagalakan na si San Pablo Miki ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag na kahit siya'y mamamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kahit sa namang nagsiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, na pupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang gantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord Jesus, we trust in you. Salamat, Panginoon. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalan namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kasay kakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kayo dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga pa masimbahan naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kamay sa pag-ibig kaya sa ni Francisco na aming Santo Papa o nasa na aming obispo at tantanang kaparian. Alahanin mo yung mga kapatid naming nahimlay na may pag-asiling muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitapatan kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaya sa namahal na Birheng Maria, ninanang Diyos, kaya sa namang pusot lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpapalis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ating dadasalin ang panalangin sa atin ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tatawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hilili namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahan ng Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan, Amen. ang kapayapaan ng panlaging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapanalig, kayo ba'y nagtitiwalang lubos sa kapangyarihan ng Diyos? Wala akong narinig. Kayo ba'y naniniwala at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos? Amen. Bakit nakasimangot ang iba sa inyo? Parang lukot ang mukha. Parang, kaya nga yung to believe is to be happy. Oo, kailangan masaya. Kaya nga, pagka masaya ka at alam mo meron kapangyarihan ng Diyos, wala kang dapat ikabahala. So when you give a sign of peace, peace be with you, kasama ang ngiti, kahit bungi. Okay? Do this now in Jesus' name, peace be with you po sa inyo lahat. Kapayapaan po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus. Nagsugod ng kanyang 12 apostoles, dala-dalawa, at pinilinan ng kapangyarihan ng Diyos at huwag magdadala ng anuman upang magtiwala lahat sila sa Panginoon. At sa siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan sa libutan. Mapapadama ito ang tinatawag si piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos. Tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan at Ama namin mapagmahal. Ang tinanggap namin banal na pagkinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkakaloob ng katapatan sa paglingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa isa yung martir na sina San Pablo, Miki at San Pedro Bautista at mga kasama. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalalawa kay makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa.
Salamat sa Diyos. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ina ni Jesus, ang nagatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo ako maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Maraming salamat po kay Father Arlo sa kanyang pangunan sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sina Sister Ranela at Sister Franz. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayo magsama-sama bukas alas 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayong makinig dito sa Radio Veritas 846, ang Radio Totoo. Susunod na po ang Caritas sa Veritas kasama si Kadone. Ako naman ang iyong kapanalig, Homer Viray. Kasama po si Kuya Jojo na bumabati na magandang hapon. Ganoon din po, maraming salamat sa ating sponsor na si Brother Mon and Sister Ranela Alba and